Once an empty canvas, brought to life, built by beliefs and foundations, an expectation of beauty and form. But not all is for everyone to see. The discipline, the repetition, the strokes, the overflow. In the end, only for him to see. Rhythms of Grace. Matthew 6, verses 16 to 18. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Ang salita ng Diyos. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. This is the Word of God. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gathering na ito. Salamat sa bawat taong dinala mo dito. Lord, tinipon mo kami for our purpose. And right now, Lord, kami nagkasama-sama to hear and receive your word. Lord, ang dalangin namin, bigyan mo kami ng grace and understanding na maintindihan. And upon understanding, Lord, hindi lang ito manatili sa isip namin. Hindi lang din ito manatili sa notes namin. Kundi, Lord, maisabuhay namin. We pray for your power and grace upon our lives. Thank you, God. Lord, we make room. In fact, sa iyo itong room na to. And we are your people. In Jesus' name, amen and amen. Pagkakas natin si Lord. Again, good afternoon sa ating lahat. Bago tayo mo po, pwede mo bang kamayan o i-high five yung katabi mo. Welcome to Life Nova. Yan. Alright, sige, pwede na tayo makupo. Again, welcome to Life Novaliches and Every Nation Church. We're here to love God and love people. And bago ako magsimula o magpatuloy, gusto ko lang i-acknowledge yung presence ng ating mga leaders, young pro leaders mula Life Cavite. Yan, did you stand up? Yan, yes, George, si Mac, and their residents sa Cavite, bumiyahin pa sila dito para lang makasama tayo. So, by the grace of God, nandito sila. Thank you, Lord, nakarating kayo safe, di ba? Also, gusto ko lang din i-report in behalf of Pastor Tim, our senior pastor. Sila Pastor Tim ngayon at ang team with Coach Sarah ay lumipat sa Santa Mesa to observe ang kanilang worship service. Paano ba ginagawa ang isang worship service sa mall? Ilan sa inyo excited kayo na God willing, malilipat natin ang ating worship services sa Fairview, Ayala Fairview Terraces. Kaya pagkakas natin yan. At hindi lang yun, of course, ang pinuntahan nila kasi ay service ng Victory Santa Mesa. Si Pastor Paul, kung naalala nyo, yung one of the friend ni Pastor Lee, friend natin,
sa Victory. Yung nag-preach dito, naalala mo yung artist natin. Yan, Pastor Paul, if you're watching, yun. And Pastor Tim is continuously building strong and deeper relationships sa ating Every Nation family, especially in Victory, para din yung friendship natin sa kanila ay papalago. Alright, so we're now on the third part ng series natin. Ilan po sa inyo makukumpleto nyo na yung series natin, at lang naman. Yan, pwede rin kayo mag-wish pagkatapos. For those of you who come here for the first time, and ako din, parang minsan ako din ang mag-preach na 2 p.m. I want to introduce to you yung aking family. Meron akong picture dyan. Yan din yung kasawalan ko. Eh, wala. Maraming. Yan. So, itong picture na ito, itong picture na ito is one of recent lang last year, mga December. Kasi ito yung time na napapansin namin na si Peter, o yung anak namin ni Crystal, ay madali siyang ma-distract. Kaya one time, nang nag-picture kami sa studio, kailangan namin ng kasama para ano tawag doon, yung sa likod ng camera. Ganun. Animated masyado. And thanks to Ate Maria and my sister-in-law. Talagang, kasi madaming bagay madaling ma-distract yung toddler. Daming, yung kulay ng yung suot, makulay, maraming, tawag dito, design, madali siya ma-distract. Kapag maingay ka, sasabayan ka niya. Kapag nakita siya ng mga laruan, yung laruan talaga muna, na kotse, ganyan, o kaya props, ganyan, ma-distract siya. Yung laruan niya din ngayon, bote, ganun, tabo, hangin. Ay, distracted siya, kaya mahalaga sa kanya na kapag mga ganyang picture na pwedeng ilagay sa frame o sa wallet, naka-focus. Ilan po sa inyo meron kayong anak na toddler? Grabe, mahirap talaga kunin yung attention nila. Kasi maraming distraction, at the same time, mahirap yung focus nila. Pero itong mga nakaraan, nag-grow na rin. At kapag sinabi, Peter, tingin ka sa camera, talagang kasi pag nagsiselfie sa live group, di ba, pag may mga tumadalaw o sa fellowship, yan. Sinasabi namin, nung camera, picture, ganyan. So, kapag nag-grow, kapag nag-grow yung isang toddler, mas medyo natuturuan na siya mag-focus. Kasi, depende na rin kung anong mga distraction yung nakapaligid. Pero I realize, parang ganun din pala sa Christian walk natin. Habang tayo ay lumalago sa Panginoon, hindi lang tayo basta nagmamature, natutulungan din ng maturity natin yung focus natin dito. Hindi lang tayo, although, meron pa rin mga distraction. May mga distraction, some of the distractions are good, most are bad. And ito yung mga bagay na in-offer ng mundo sa atin. Pero itong tatalakayin natin is one of the discipline or habits or rhythms ng grace na nakakatulong sa atin na mag-focus sa Panginoon. Fasting. Ilan po sa inyo, na-try nyo na mag-fasting? Breakfasting. Okay. So, fasting, ang katulad ng last 2 weeks natin, praying at saka giving to the needy. Hindi ito means para tayo ay masave. Ito ay, on the other way around, ito ay mga ginagawa natin dahil save na tayo at para mas ma-experience pa natin ang grace ng Panginoon. Kumbaga sa basketball, para mapasahan ka ng bola, dapat nakaposisyon ka. Hindi yung nakatingin ka, yari talaga yung mukha mo kapag tigos pa naman ng bola ng basketball, di ba? So, ganun din yung fasting. Kaya lang, iba ang fasting ng follower ni Jesus. Maraming tao kasi nagpa-fasting din kasi marami itong dulot na health benefits. For example, one is, pag nag-fasting ka, tipid.
Yun. Pero health benefits muna tayo. Health benefits. Fasting may help sa weight loss. Yan, lalo na kung buong buwan o matagal kang nagpa-fast. Blood sugar control. Yan, sa mga may problema sa blood sugar. Yan. Yun, kaka-3-in-1 mo yan. Tignan mo yung ingredient, sugar agad. Hindi mo na caffeine. Okay. And protection against medical conditions like cancer and some sa neurons. Yun ang therapeutic at saka medical benefits ng mga nagpa-fast. Pero alam ba natin na kahit ibang religion nagpa-fast din? Mga Hindus nagpa-fast sila, Buddhists nagpa-fast, tapos kahit Islam, na yung mga tao na may faith sa Islam ay nagpa-fast din. Iba-ibang paraan, iba-ibang tagal, iba-ibang purpose, yung iba spiritual, yung iba ritual. So, pero sa ating mga followers ni Jesus, o sa mga nananampalataya sa Panginoon, ang fasting is like praying with your whole body. Kasi, it is a discipline na intentional natin intentional natin hinihindian ng pagkain. Natin na, sabi tayo? Hindi po, nagpa-fasting ako. Libre ko. Sige, next week na ako magpa-fasting. Pag libre, umibigay, no? Fasting is intentionally restraining. Say no. Hindi lang sa sin, pero sa food or physical appetite in order to connect with God. Para din siyang nilelesen mo yung mga distraction katulad ng liempo, katulad ng nilelesen mo yung distraction at itong sinasabi ng fasting, only God can satisfy. Kaya yung binasa nating verse kanina, ito ay turo ni Jesus, pero mapapansin natin, let's start off with verse 16. Sabi ni Jesus, when you fast, hindi ginamit ni Jesus na if you fast. Kasi pag if, parang conditional, parang kung mo lang mag-fast, fast ka. Pero si Jesus, sabi niya sa mga disciples niya, when you fast, ibig sabihin, Jesus expects and assumes na ang mga followers niya ay nagpa-fast. Take note, may mga Jewish people na nito, nung time na to, na may kaalaman na rin sa Old Testament. Sa Old Testament kasi they fast for specific reason. At hindi lang individual, corporate. Magkakasama. Parang ginagawa natin tuwing January at saka July. Corporate fasting. So Jesus was assuming na yung mga kausap niya, yung mga followers niya ay nagfa-fast. Na hindi lang breakfast pero fast. So here, si Jesus, hindi siya nagtuturo na should we fast or not fast. Jesus is saying, as disciples of Christ, as followers of God, dapat daw tayo ay nagfa-fast. Pero, mayroong paraan ng tamang pagfa-fast at meron din siyang sinabi, winarningan mga disciples kung paano dapat hindi nagfa-fast. Bago tayo magpatuloy sa verse, okay ba yun sa atin? Expected tayo ni Jesus na mag-fast. Kaya lang, ilan po sa inyo, ilan sa inyo nahirapan kayo mag-fast? Fasting na naman, kakain ng dami ng Christmas. Pero okay din yun, kasi malulus matatanggal yung mga kinain. Makakapag-diet. Kaya ang fasting ay hindi diet. Pagdating sa fasting, may tatlong focus, pwedeng maging focus ang isang tao nagpa-fast. Kaya nahihirapan or natutugunan. First is, yung fasting na focused on not consuming. Or hindi pag-intake or pagkain. Kaya kadalasan, ito yung mga tanong natin, and I'm guilty of this, ilang araw ba yung fast natin? Maganda nakatingin na sa ending. Pag nakapokus tayo sa consuming, yung mga tanungan din natin, ano ba yan, 3 days or 5 days o 40
anong klaseng fast kaya pwede? Diba? Pag nakafocus tayo sa not consuming, 1 meal siguro, yun yung mga tanong or conversation na umiikot sa atin. And sometimes I'm guilty. Ano ba? Maganda ba 1 meal o liquid? Paano ba malalaman kung liquid? Basta it follows the shape of the container. Diba? Naalala ko si kami na ni Raymart noong campus ministry pa time. Meron din kaming fasting. Kaya lang, kapag umiinom na kami ng buko juice, may natitira sa dulo ng plastic. Magtitinginan muna kami yan. Pagtingin ko sa kanya, wala na lahat. Kaya ako din. Kasi it follows the shape of the container na plastic So ano ba yun? Pag liquid pa, dapat ganito lang. Minsan, gano'n tayo nakafocus sa not consuming. O kaya water fast. O yung iba naman, may tinatawag na Daniel's fast. Yung gulay lang. Yung kalaban ni Daniel, si Nebuchadnezzar, karne lang. May fast ba? Wala naman atang all meat fast. Pero, napapansin nyo ba na kadalasan pag fasting season, yung mga pinag-uusapan natin, nakafocus sa not consuming. Pwede rin yan, hindi lang pagkain, sa social media, sa gaming, sa kape. Parang nagpa-fast pala sa kape. Sayang. Kasi pag liquid, pwede yun lang buong araw. Diba? Tapos nakausap mo, ano mo? Nagpapalpitate ka na. Kapag focused on not consuming, pwede rin tayong mauwi sa mga conversations na anong oras ba matatapos yung fast. O kaya, kung 5 araw yan, Fridays, masarap kumain sa pagkatapos ng Friday. Saan tayo? Saan tayo pagkatapos ng fasting? Oh, grabe, may bagong bukas na, no? Ano gusto mo, samgyup? Diba? First day pa lang, no? First day na pa lang. Kaya yung iba sa pag day 2 ng fasting, iba, kamusta? Buhay pa ba? Ganun kaagad yung entrada kasi na nakafocus on not consuming. Pero dito sa binasa nating text, dito winaward ni Jesus at binibigyan niya rin yung tamang heart ng pagka-fasting. The second focus is, sometimes, kahit mga old followers of Jesus and modern day followers of Jesus, focused on being seen. Nakikita ng ibang tao. Kaya nasabi sa verse 16, kapag nag-aayuno kayo, dapat daw hindi kayo nakikita o hindi nakikita lang ng, kumbaga hindi siya, ayuno, nagpa-fast. Bawas nyo pa magigets yun. Anyway, so the heart is, hindi lang dapat nagpa-fast to be focused at to be seen by others, pero dapat daw ang focus natin is being seen by God. Ngayon, if fasting, ang ibig sabihin natin ng fasting ay connecting with God, kailangan natin malaman paano ba yung tamang pagfa-fast at ano yung tamang heart ng pagfa-fast. This also, ang galing lang kasi si Jesus, nagbigay siya ng tips or instruction, at the same time, warning how not to endanger our souls. Kasi pag mali ang paraan natin or heart natin sa pagpa-fast, hindi na o-honor ang Panginoon. First, Jesus warns us sa verse 16. Can you go back to the verse? Kapag nag-aayuno or when we fast, do not look gloomy like the hypocrites. Alam natin for the past 2 weeks na hypocrites ay mga tao na religious outside, pero inside iba ang purpose. Like yung sa needy, giving to the needy. Magaling sila magbigay sa nangangailangan, pero ang gusto talaga nila ay maparangalan ng ibang tao. Ganun din sa pagpe-pray. 2 hours, 3 hours nagpe-pray, pero ang goal talaga ay maparangalan ng ibang tao. Ganon yung mga hypocrites. Sabi ni Jesus, pag daw nagpa-fast, dapat hindi daw katulad ng mga hypocrites na sila ay nagpa-fast at halata silang nagpa-fast. Question, hypocrite ba yun kapag outside
gloomy, pero ang heart talaga nila ay nagpa-fast. Parang hindi yun hypocrisy. Kasi kung ano sila na ginagawa nila, yun din naman talaga yung pinapakita nila sa tao. Kung baga nagpa-fast sila at halata. Kasi ang hypocrisy magkaiba eh. Iba yung ginagawa mo, tapos iba yung nasa loob mo. Sila naman, ang ginagawa sa fasting, nagpa-fast talaga sila at ipinapakita pa nila na nagpa-fast sila. Paano naging hypocrisy yun? Are you here? Paano naging hypocrisy na totoo lang naman yung ginagawa nila, nagpa-fast sila tapos may make face sila, disfiguring their face para mahalata silang nagpa-fast. Anong hypocrisy doon? But Jesus calls them hypocrites. Why? Because their heart, yung heart ng fasting nila should be a hunger or gutom para sa Panginoon. Hindi gutom para sa applause ng mga tao. So kung magiging totoo lang sila, magpa-fast sila ng ganito. Fasting, nagpa-fast sila, tapos may nakalagay karatula, ang gusto kong reward ay applause ng tao. Yun ang pagiging totoo. Kaya lang, they make themselves look like they're hungry for God through fasting. Pero ang heart talaga nila ay ang palakpakan or admiration o applause ng mga nakapaligid sa kanila. So hindi yon totoong fasting, kaya sinabi ni Jesus na hypocrisy pa rin siya o ipokrito. Dahil kahit nagfa-fast sila at mukha silang nagsasuffer, pero ang heart talaga nila ay yung sasabihin ng ibang tao. Usually kasi pag nagfa-fast, meron niyang kaakibat na suffering. At kapag nagsasuffer, dalawang pwedeng maging response ng mga nasa paligid. Maaari silang mahawa at tulungan kanila, or nagsasuffer siya para kay God. Napakalakas ng spirituality niya. Hindi ko na maabot yung level niya, hindi na siya pang mundong ibabaw. Aalis na siya sa mundo nito. Pupunta na siya sa mundo ng mga spiritual. Kadalasan kasi, pag fasting, at obvious yung fasting, may competition kung sino yung mas spiritual. And so kapag nakikita ng mga tao na nagpa-fasting ka, nagpa-fasting tayo, at halata sa atin, second day pa lang, ganyan ka na. Okay ka lang ba? Gusto mo fast. Ano bang fasting mo? All meat? Na-receive mo yung applause or yung recognition, magandang recognition ng mga tao na ikaw ay malakas spiritual. At nag-create yun ng competition with others. Hindi ka nakaabot ng day 4, day 3 pa lang, sumuko ka na. Mahina. O water. Water, tapos ano pa? Anong tawag dito? Tap water. Well, the point of Jesus is, tuloy natin, sabi niya, kung ganun ka mag-fast, ipinapa-obvious, at parang hypocrites, you have received your reward. May reward pala yung dalawang classic fasting. Oy, ayos na to, may reward pala eh. Ano yung reward? Yun na. Yung applause ng tao. Whether, ano man yung pinagpe-pray mo, kung yun ang heart mo talaga, makita ka nila ng malakas ka spiritual at mahina yung iba, or nalalamang ka ng spirituality sa iba, yun yung goal mo, yun na daw yung reward. Sabi ni Jesus, ay question, ibig bang sabihin nito, Coach, against si Jesus sa public fasting? Paano yun? Yearly tayo nagkaganon. Mid-year pa, 3 araw. Paano yun? Against ba si Jesus? Sa public or corporate fasting? Definitely not. Kasi even in the Old Testament, maraming instances na nananalangin ang people of God at nagfa-fast ang people of God
para pakinggan sila ni God or marinig nila si God at ma-obey nila yung will ni God. For example, sa Israel, once a year, in a day ng atonement, sila ay nagfa-fast para sa they humble themselves and celebrate yung forgiveness ng sins. Yan. Sa 1 Samuel, recorded din na yung people of God nagfa-fast at nagpe-pray at nagre-repent. Yun ang goal ng fasting nila, mag-repent kay God at antayin ang forgiveness ng sin at i-align yung heart nila sa heart ni God. Isa pang example is yung nag-fast ang Israelites nung namatay si King Saul at si Jonathan because of grief. Sa New Testament naman, may mission si Paul at saka si Barnabas. Nag-fast yung life group, yung church community, at na-receive nila kung saan sila next mag-missionary journey. Fasting is a way for us, for followers of Jesus, to receive or connect or receive the grace of God even more. Now, paano yun, Coach? Pag nagpa-fast ako, secret, tapos nalaman ng kapatid natin sa church. Alam na naman magsinungaling ako, Coach. Ba't di ako makain? Wala kang pera, no? Hindi, allergic lang ako sa ulam ngayon. Alam na naman sinungaling tayo. Ibig bang sabihin, pag nagpa-fast tayo, tapos nakita ng iba or nalaman ng iba, nawawala ba yung power ng fasting? O huwag tignan. Dito ako sa loob ng kwarto, dito ako magpapast para hindi makita nila. Ganun bang ibig sabihin ni Jesus? Na magtago tayo sa lahat ng mga kapatid natin pag nagpa-fast tayo? Anong pinopoint ni Jesus? Makikita natin yan sa verse 17. Kung paano niya ituro yung tamang pagpa-fast. Pero again, going back, hindi nananalify o napapawalang bisa yung pagpa-fasting natin kapag nakita tayo ng kapatid natin at nalaman nila. Magkaiba kasi yung fasting, magkaiba yung seen fasting or nakita ka, kaysa sa nagpa-fast ka, tapos ipinapakita mo. Magkaiba yung being seen na nagpa-fast ka, nalalaman nila kasi pansin nila, puro liquid lang iniinom mo. Okay, sabagay, hindi mo kakain liquid. Puro liquid lang ini-intake mo, o kaya meron kang pinagpe-pray. Iba yon sa nakita ka nila, nalaman nila, kaysa sa, alam mo, fasting nga ako ngayon 40 days. All meat. All meat na naman. Ano ba ang goal? Palakasan ba ng spirituality? Let's see what Jesus has to tell. Ngayon, on verse 17 and kalahati ng 18, sabi ni Jesus, "But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret." Dito, tinuturo ni Jesus na yung pag-fast daw natin dapat genuine at totoo. Itaas mo pa yung level na magmumukha ka lang normal. Naligo ka, anoint your head and wash your face. Hindi lang ito yung anointing oil na in the Old Testament may significance. Pero this is simply freshen up. Totoo yung fast mo, real, genuine kay Lord, at normal lang. Naligo ka, nagilamos ka, nag-toothbrush ka, para hindi mapansin ng iba. Simply say, Jesus is simply teaching us the right way to fast is to look normal. Genuine ka na sa heart mo, at normal kang tao, hindi ka pa tumatalo sa pinto. So, normal lang. When we fast, we shouldn't try to show it to others. Fasting is not public performance. It is seeking the presence of God. At instead, we should try to keep it on our own na hindi lang sa atin lang at normal lang sa
panlabas nating appearance. Hindi mo na kailangan, parang yung mga hypocrites, nagpa-fast sila at pinapakita pa nila na obvious. Sa mga followers ni Jesus, sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoon, hindi natin ito pinagyayabang. Hindi natin ito pinabrag, but to inspire. Hindi rin natin i-inspire. Jesus says, our goal, yung goal ng pagpa-fast natin is to be seen by God and not people. Tinetesting niya yung hearts natin kung ang ini-impress ba natin si God o yung mga tao. In fact, this is also true sa lahat ng religious acts or good things na ginagawa natin. I-impress ba natin si God o ini-impress natin yung ibang tao? Pag tayo ay nag-serve, ini-impress ba natin si God o i-impress natin yung ibang tao? Sinuserve ba natin si God o yung ibang tao lang? For the sake na mapalakpakan tayo. Grabe naman, ang aga naman niya lagi sa church. 6 a.m. pa lang kahit wala pang service. Dahil sa kanya, magkakaroon tayo ng 6 a.m. service. Grabe naman. Lahat na ng volunteer ministry, nagsiserve siya. Palakpakan natin siya. Yun ba yung gusto natin, mapalakpakan ng tao? Are we trying to impress God? Kahit siya sa mga nagsiserve, kahit itong preaching na ito, am I trying to impress the people or God? To serve the people lamang and ma-applause, or to serve God on the bottom of my heart? This is true sa lahat ng good things, good acts na ginagawa natin sa church and even outside the church. Pagtulong sa iba. Are we trying to impress others or impress God? Jesus wants us na yung fasting natin, lalo na yung fasting natin, ay genuine heart para sa Panginoon. Na tayo ay nagsisik sa Kanya at ina-align natin yung heart natin sa Kanya. That we're longing for God our Father. Napansin niyo sa text na sinasabi lagi ni Jesus na, but when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father. And your Father who sees in secret will reward you. Lagi yung merong correlation, may relationship kay Father. Kasi ang pag-fast natin pala ay hindi nakafocus sa not consuming, hindi nakafocus sa maybe seen by others, pero nakafocus sa to be seen by God. Which brings us to the last part ng verse. And to those, sa lahat daw na nagfa-fast at nilalagay yung focus kay God, Jesus has a promise. And when your Father who sees in secret, and your Father who sees in secret, will reward. Yung reward na yan, in the original Greek, it means repay, or return something, or give back. Merong binibigay pala si Lord pag tama yung paraan natin ng pagsik sa Kanya, at tama din yung heart natin. Coach, hindi ba ano yun? Masama na ng laging hinihingi kay Lord. Hingi ng hingi o naka-focus sa reward. Hindi naman sa naka-focus sa reward, pero naka-focus kay Father na nagbibigay ng reward. God is a generous God. Pero here's the question, life no ba? Humihingi ba tayo kay Lord? Nagtatrust ba tayo sa Kanya na kaya niyang ibigay at gusto niyang ibigay? O lang sa Kanya lang yung awa, tapos tayo lang gagawa? Minsan, marami sa atin, nag-join or nagfa-fast for the sake na, kasi sabi ni Coach mag-fast kasi kasama data tayo sa fast or home church kasi nagfa-fast. Nakalimutan natin na pwede pala tayo mamingin kasi tatay natin. Nakalimutan natin that He rewards even if we do something and nobody sees it. God rewards. God repays. God returns something.
For that, nawalan ka kasi nagbigay ka sa iba, naubos yung oras mo, or kasi nag-pray ka, o kaya nahirapan ka, nag-sacrifice ka, nagutom ka kasi nag-fast ka, and you seek God with a genuine heart. I have good news for you, for us. God does not overlook what we did, what our acts are. Ano man yung mabuting ginawa natin, na ang intensyon natin ay hindi makita ng tao, nakita yung ikaw. When we fast, God sees our true intentions. And when we are not trying to impress others, and we only have one audience, which is God, He honors our faith. Hopefully, as we grow in our walk with God, tayo ay nag-i-improve yung focus natin sa Father who rewards at hindi sa mga nalilesen yung mga distractions. My point is, fasting is a posture of surrender to connect with God, to be seen by God, and to be rewarded by God on the deepest longings of our hearts. And I want us to be reminded na ang Diyos natin, ang Diyos Ama, He rewards. If meron tayong pinag-pray, He rewards. Now, ang question na lang, ibibigay ba niya o hindi? Does God answers our prayers? Pwede yung yes, pwede yung no, pwede yung later, pwede yung not yet, o hindi nagme-maybe si God kasi sure si God. Pero, yes, no, wait, or not yet. But in doing good that are not seen by others, He rewards. Sabi ng Luke sa atin, it is, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom of God. Gusto talaga ng Panginoon na i-reward tayo. Kadalasan nga lang, nakasanayan na natin na parang religion lang, okay na sa atin yung makita ng ibang tao. Hindi na tayo nag-look forward sa reward. It's as if ang tingin natin kay Lord, baka hindi niya binibigay, o baka hindi niya kaya. God rewards at joy niya yun. Nantuwa ako sa anak ko si Peter kasi marami siyang natanggap na laruan na mga pinaglumahan. Pero pag sa umaga, naglalakad kami, may mga bata, nakap silang bola, nagkukumpara pa sila kung sino mas magaling. Sisigaw yung anak ko, ball, kaya na niya yung ball. Malaking bola. Pag namamalengke kami, bibili akong itlog, sabihin niya, ball. Gusto niya ng ball. Nung binilhan namin siya ng ball, ibang klase yung ngiti niya. Parang di nababalik sa akin. Sobrang laki ng ngiti niya, parang di nababalik sa pagka masulit. Pagka masulit ulit. Kung gano'n kalaki yung ngiti niya, lalo na sa akin na tatay. Imperfect father pa ako na to, tsaka konti lang experience sa pagiging tatay. Ano ba yung perfect father natin in heaven? So, when we fast and we're praying for something deep, long of our hearts, God is joyful to give us that. Now, Coach, paano yun? Kahit ibig sabihin ba, kahit ang ipag-pray ko, at ipag-fast, combo, gano'n, sasagutin ba ni Lord? Paano yung mga prayer na hindi naman niya binigay? Nag-fast pa ako. 5 years na ako nagpa-fast, manual, tsaka mid-year, ba't di niyo binibigay? Let's look at the heart of Jesus when, nung last week, tinuruan niya tayo kung paano mag-pray. May 3 siyang request kay Father. Our Father who art in heaven,
holy be your name. Ibig sabihin, mag-glorify ang pangalan ng Ama. Pangalawa, let your kingdom come and your will be done. Question, mga kapatid. Ilan po sa inyo gusto yung ma-save yung mga kapamilya ninyo? Will that glorify God? Will that, yung bang will ni God? Will that advance His kingdom? Yes. So kung ang pinagpe-pray at pinagpa-fast natin, align sa will niya, let your kingdom come, let your will be done, and His name will be glorified, it is the Father's joy to give that reward. Gusto ba natin na umunlad yung mga pamilya natin? May magandang trabaho, maayos sa trabaho, business. Gusto ba natin yon? Is that the will of God? Will that advance the kingdom of God? Mag-glorify ba yung pangalan ni God? Then it is His joy to give that. Gusto ba natin na mga yung estudyante natin na di-disciple and talagang nagiging totoo yung change the campus, change the world sa ating campus ministry? Gusto ba yun ni Lord? Mag-a-advance ba yung kingdom ni Lord pag pinag-pray and fast natin yun? Nag-glorify ba yung pangalan niya? Then it is the joy of God to give that reward. Sa nation, kapit na election, napansin nyo, nakasama yung nation sa pinag-pray, pinag-fast. Hindi lang yun, di ba? Nations, ang church, ang campus, ang estudyante, next generation, at personal breakthrough. Sa tingin ba natin, will ni God yun na maayos na? Then we pray and we fast. That's why we join our every nation fasting, not because it's required or kung mo yun, taon-taon nakasanayan na natin. No. Because we're posturing ourselves to connect to God and be seen by God and be rewarded by God in the deepest longing na align sa will niya. Lastly, ilan po sa inyo kasama natin kayo na nagpe-pray sa move natin para sa Fairview Terraces? Yes. Question number 1, is it the will of God? Is it gonna advance yung kingdom ni God? Mas marami bang tao mag-reach, makakakilala sa Panginoon, at mag-glorify ba yung pangalan ng Panginoon? Then it is the Father's joy to reward us that. When we pray and fast together. This is what Jesus is calling us to do. Fast in a way na oriented, focused kay God, and expectant. Nag-e-expect para sa reward or repay or favor niya sa atin. I hope and pray na as we grow and mature kay God, lagi tayo magtatrust sa Kanya na gusto niyang ibigay yung will niya sa atin. Of course, kay Peter, kung bola yung gusto niya at mangailangan niya, ibibigay ko sa Kanya. Pero kung continue yung pinapabili niya, hindi ko ibibigay. Diba? In the same way, si God, ayaw niya din magbigay ng something na nakaka-harm or makaka-harm sa atin. Sa mga singles, naisingit pa yun. If you're praying for a future spouse, do you think it is the will of God for your life? Will that glorify God kapag kayo ay in a relationship? Will you honor God? And will that advance His kingdom? Kaya ang prayer ni Jesus that can really be aligned to the will of the Father. Let your kingdom come. Let your will be done. Ano ba yung pinag-pray natin ngayon? And season na to, ngayong pagpasok ng taon na to, pinagfa-fast ba natin ito? Pag sinabi yung pinagfa-fast, desperado ba tayo at naniniwala tayo na ibibigay ito ni Lord kasi naka-align ito sa will niya. Naka-align ito sa word niya. Ang ganda ng fasting. Kasi, yung totoong fasting, tinuro ni Jesus. Kasi, nadadahil ka na, naayos pa yung soul mo. Nakakonect ka na kay God, at napubuo pa yung trust natin na magtiwala sa Kanya na kaya niya at gusto niya ibigay sa
Let's all stand together. And we're gonna pray. Sa panalangin natin, aalalahanin din natin ang Panginoon. Kaya lang naman tayo i-reward ni Father. Kaya naman napiplease si Father sa faith natin habang tayo ay nagpa-fast. This because Jesus made the way for us. Para magkaroon tayo ng direct access. Kapag nag-pray tayo, nakikinig at nakikita tayo ng Panginoon. Na yung mga panalangin natin, napapakinggan, hindi hanggang bubong lang. Dahil kay Jesus at sa buhay niya, at sa kamatayan niya, at sa resurrection niya, God the Father sees us, God the Father hears us, and God the Father rewards us. Today, magkakaroon tayo ng communion. Sa topic nating fasting, meron tayong communion. Ibig sabihin lang, hindi ito tungkol sa kaya nating gawin. Whether we eat or not eat, available ang grace ng Panginoon. As I call on the ushers, basahin ko yung verse na pinapaalala sa atin lagi ng early church fathers natin. Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 25. Ito ang turo na nagbibigay sa atin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traitorin, ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25, pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan na pinag-ibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Taas natin ang bread. Ang bread ang nagsisimbolize ng katawan ni Jesus. Nasugatan, nabugbog, nalatayan para sa ating pananampalataya. Sabi ng Bible sa atin, by His stripes, we are healed. Merong kagalingan sa pangalan ng Jesus. Ano man yung karamdaman natin ngayon, whether it be physical, or mental, or emotional, and even spiritual, there's healing and power in the name of Jesus. Taas natin ang bread. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat sa iyong sakripisyo. Salamat dahil mahal na mahal mo ang sino mang sumampalataya sa iyo. Lord, bilang isang church, naniniwala kami sa kapangyarihan ng iyong sakripisyo. Sa pagmamahal mo sa amin, na gayon mo na lamang kami kamahal at isinakripisyo mo ang iyong buhay para sa amin. Today, Panginoon, kiniklaim namin ang kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat, maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Ito ang simbolo ng katawan ni Kristo. Sabay-sabay natin party. Taas natin ang cup. Ang inumin, ang cup ay simbolo ng dugo, the most precious blood of Christ na dumalak sa cross. Sabi ng Bible sa atin, without shedding of the blood, there's no forgiveness of sins. But because the blood of Jesus, most precious blood, was poured on the cross, mayroong kapatawaran ng kasalanan. Napaka
hindi lang yan mga kapatid. Mayroong reward. We have eternal life with Him. Taas natin ang inumin, Panginoon. Salamat sa iyong dugo na dumanak sa krus. Salamat dahil Ikaw nagbayad ng kasalanan namin. Oh Lord, sino ba kami? Sino ba kami para pag-alayan ng inyong? Pero salamat dahil napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Sa bawat gathering namin, sa bawat natututunan namin, laging ikaw yung sentro. Kasi ikaw ang ibig sabihin ng buhay. Kung wala ka, wala din kami. Kaya ngayon, Lord, na-acknowledge namin ang presence mo in our midst. We want to thank you and we claim forgiveness of sins right here, right now in the name of Jesus. You also claim and receive the eternal life we have in you forever. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Ito ang simbolo ng dugo ni Kristo na dumanak para sa atin. May sabay po natin, partly. Life no ba? Ang galing lang, no? Kasi whether fasting, connecting kay God, and even eating and drinking kay God pa rin. Ibig lang sabihin nito, mahal tayo ng Diyos na lagi siyang available para sa atin. Whether gawin natin yung rhythms of grace or simply pray to Him because He is our Father in heaven. We are His sons and daughters. God is our God. We are His people. Let's pray before we worship, and this time, let's really raise our hand, genuinely, truly saying, "The Lord, you see our life. You know what's best for us. Alam mo, Lord, kung kailan kami masaya. Alam mo kung kailan kami malungkot. Alam mo kung kailan kami napipikon at nasasaktan at walang-wala na. Alam mo lahat ng sitwasyon ng buhay namin. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Patawarin mo kami kung meron kami mga nagawang masama na hindi nakaka-honor sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung may mga times na tinalikuran na ka namin. Pero salamat kasi ang presensya mo, hindi kami iniwan kahit kailan. Lord, sa pagpapatuloy namin, sa walk namin sa faith, palakasin mo po kami. Yung faith namin na magtiwala sa iyo. Na ikaw ang aming pamasalan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas, Jesus. Ikaw ang aming Panginoon. Karapat-dapat na i-worship ka ng aming pamilya Life Nova with all our hearts, with all our minds, with all our strength. Because we love you. And because you love us. Thank you, Lord. This we pray. In Jesus' name. Amen.